Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 31, ikinumpas ni Tanya ang kanyang kamay habang umuungal. Isa-isang nagdala ng mga bangkito ang mga bodyguard at sinimulang give-in ang lugar. Binibini, Tanya, huwag po, pakiusap po. Kasalanan po ito ng pamilya Wilson. Maawa po kayo sa amin, Miss Tanya. Hindi na nang ahas ang manager ng restaurant na maging mayabang nang harapin ang mga tao mula sa pamilya Drake. Nagmakaawa siya ng may malungkot na mukha, umaasang titigil na sila para sa kapakanan ng pamilya Wilson. Ang pamilya Wilson. Ha? Wala akong pakialam kung kaninong negosyo ito. Ganito lang ang kinikilos ninyo kapag wala ako. Kapag nahuli ko kayong ganito ang kinikilos sa harap ko, natural lang na sirain ko ang lugar ninyo kapag galit ako. Pinagkrus ni Tanya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Buong pagmamalaki siyang nakatayo habang minamaliit ang mga ito. Kahit maraming mga tulisan mula sa pamilyang Wilson, lahat sila ay yumuko. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na magingay. Alam nila ang kapangyarihan ng pamilyang Drake. Hindi maglalakas loob ang pamilyang Wilson na saktan ang pamilyang Drake. Gayunpaman, ang nagpamangha sa kanila ay ang panghihimasok ni Tanya sa buhay ng iba. Ano ang kinalaman nito sa kanya? Binibining Tanya, maraming salamat po. Sinabi ba ninyong hindi namin kailangang magbayad? Nang makita ang sitwasyon, agad na humakbang si Fiona at nagtanong. Ramdam niya ang hinanakit. Siyempre, hindi mo kailangang magbayad kahit isang sentimo. Hindi ko matiis ang mga taong tulad nila na nang-aapi sa mahihina. Tumingin si Tanya sa manager at sinabing, sabihin mo nga sa akin, kailangan pa ba nilang magbayad? Kung kailangan nilang magbayad, susunugin ko ang buong lugar na ito. Nawala ng malay ang manager. Hindi. Pwede nilang kunin ang natirang 18 bote ng alak. Hindi na nila kailangang bayaran ang pagkain nila kanina. Si Miss Tanya, ang boss namin at si MS Taylor ay magkakilala talaga. Nagbibiro lang siya. Hindi na nila kailangang bayaran ang pagkain nila. Sabi na ng boss namin na libre raw. Tungkol doon, nalungkot ang manager at sinabi ito ng may pag-aalala, lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Kumikirot ang puso ng manager nang makita niya ang lahat ng sirang mesa at stand. Ano kayang nangyari? MS Taylor. Ikaw ba si Selena Taylor, di ba? Napakagandang babae mo talaga. Marami na akong naririnig tungkol sa iyo, pero ito ang unang beses na nakita kita. Tiningnan ni Tanya si Selena at saka lang niya nasabi sa kanyang mga bodyguard, tumigil na kayo, tama na. Pagkatapos niyang magsalita, kinausap niya ulit si Selena, Miss Selena, hindi ba talaga ito pagkakaintindihan? Napangiti ng mapait si Selena. Maaari mo nang itawag iyon dyan. Maraming salamat sa iyong tulong, Miss Tanya. Nabalitaan kong mahilig kang lumaban sa kawalan ng katarungan at isa kang napakamatulunging tao. Ito ang unang beses na nakita kita ngayon. Maraming salamat sa iyong kabaitan. Maling pagkakaintindi, paano naging hindi pagkakaintindihan ito? Sabi ng mga taong ito, hindi raw kami makakaalis kung hindi kami magbabayad. At saka, iginiit pa nila na kailangan naming magbayad ng mahigit 4 na milyong dolyar. Habang hinihiling sa waiter na ihanda ang mga alak sa mesa, nagsalita si Fiona, Miss Tanya, malaki ang utang na loob ko sa iyo ngayon pero paano kung hanapin nila kami kung aalis kami ng hindi nagbabayad? Ito ang name card ko, tita. Ingatan mo yan at tawagan mo ako tuwing kailangan mo ng tulong. Kapag ginugulo ka pa nila at hiniling na magbayad ka ulit, hindi ko hahayaang mabuhay ang tindahang ito. Ngumiti si Tanya, kumuha ng name card, at iniabot ito kay Fiona. Ang bait mo naman. Tuwang-tuwa si Fiona. Kinuha niya ang name card at ngumiti. Maraming salamat po, Miss Tanya. Sige, pwede na kayong umalis. Wala silang gagawin. Tinitigan ni Tanya si Jack na nakatayo sa gilid ng may malalim na tingin. Pagkatapos, lumingon siya at kinausap si Selena. Miss Selena, kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, tawagan mo lang ako. Kumunat ang noo ni Jack habang malalim ang iniisip. Dumating si Tanya sa tamang oras, nagkataon lang ba talaga? Gayunpaman, hindi mahalaga kung nagkataon lang o hindi. At least natulungan niya sila. Humakbang siya paarap at iniabot ang kanyang kamay. Binibining Tanya, maraming salamat sa iyong tulong. Ako si Jack White, ituturing ko na tayong magkakilala. Kung kailangan ng tulong ng pamilya Drake sa hinaharap, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Kabanata 32, Hindi pwede.
Gustong makipagkamay ng lalaking ito kay Miss Tanya. Hindi ba't masyado siyang kumpiyansa? Tama, kilala ba niya kung sino si Miss Tanya? Isa siyang live-in son-in-law at siya ang dahilan kung bakit pinalayas ng pamilya Taylor ang pamilya ng asawa niya sa bahay. May tao bang katulad niya na nasa posisyon para makipagkamay kay Miss Tanya? Ilang mga salarin na nakatayo sa likod ng restaurant ang nagsimulang tahimik na magchismis. Hindi sila maririnig ng isang ordinaryong tao dahil napakahina ng kanilang mga boses. Gayunpaman, hindi nila alam na malinaw na narinig ni Jack ang lahat ng kanilang sinabi. Hindi sila pinansin ni Jack. Nakangiting tiningnan niya si Miss Tanya na nakatayo sa harap niya. Walang anuman. Ikinagagalak kong makilala ka, ako si Tanya Drake. Nabalitaan kong galing ka rin sa hukbo, di ba? Hinahangaan ko ang mga taong katulad mo. Pinahahalagahan ko ang iyong kontribusyon sa ating bansa. Kung hindi dahil sa mga taong katulad mo, hindi sana tayo nanalo sa pagkakataong ito. Iniabot ni Miss Tanya ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Jack sa harap ng karamihan. Tila hindi madalas makipagkamay si Miss Tanya sa kabilang kasarian. Medyo nahihiya at nahihiyang tingnan siya kapag ginagawa niya iyon. Tayong mga taga-Daxia ang dapat gawin ay protektahan ang ating bansa. Natatawang sabi ni Jack, hindi ko inaasahan na si Miss Tanya ay magiging ganito kabait at matulungin. Magkakilala na tayo ngayon. Huwag mag-atubiling kontaken ako kung kailangan mo ng tulong. Nag-isip sandali si Selena at naglakad papunta sa manager. Pagkatapos, sinabi niya sa malumanay na boses, sabihin mo kay Young Master Wilson na wala siyang ibinigay ng libre. Hindi kami nagbayad dahil kinasusuklaman ni Miss Tanya ang ugali mo. Naiintindihan mo ba? Kumaibot ang labi ng manager at medyo nailang siyang ngumiti. Siyempre, para sa kapakanan ni Miss Tanya ang lahat ng ito. Mabuti na lang at alam mo yan kaya wala akong utang na loob sa kanya. Malamig na sabi ni Selena, habang nakaramdam ng ginhawa. Kanina, noong nasa taas sila, nangako siya kay Michael na kukuha siya ng kape at sasamahan ito dahil wala na siyang ibang magagawa at tanging oo na lang ang masasabi niya. Kahit alam niyang nasa panganib siya at mahihirapan siyang makatakas, wala na siyang magagawa tungkol dito. Kaya na lang niyang tiisin ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at ni Kylie. Ang tanging may pagdarasal niya ay sana'y gusto na lang ni Michael na makipagkape sa kanya. Hindi niya inaasahan na si Tanya, na dumadaan para sa hapunan, ang gagawa ng hakbang para tulungan sila. Sa huli, hindi na nila kailangang magbayad. Dahil dito, mababawi niya ang ipinangako niya kanina at wala ng utang na loob kay Michael. Ang pinakamahalaga ay si Tanya ang tumulong sa kanila para hindi na sila guluhin ni Michael pagkatapos noon. Binibining Tanya, maraming salamat po sa tulong ninyo. Tiyak na babayaran ko ang inyong kabaitan kung magkakaroon tayo ng pagkakataon sa hinaharap. Lumingon si Selena at sinabi kay Tanya, mauna na tayong kumilos. Sige, mag-ingat ka at Column. Kabanata 33. Sa huli, pinanood ni Miss Tanya si Jack at ang iba pa habang paalis. Mabuti pa't matuto kayo ng leksyon. Pakakawalan ko kayo dahil sa nangyari ngayon. Kung patuloy niyo silang guguluhin sa usapin ngayon, papatayin ko kayo. Wala akong pakialam kung bahagi kayo ng pamilya ni Wilson. Pagkaalis ni na Jack at ng iba pa, binigyan sila ni Tanya ng babala bago siya at ang kanyang mga kasama ay umalis. Nakakainis talaga si Tanya Drake. Bakit hindi siya dumating ng maaga o huli, imbes na sa tamang oras? Pwede naman sana siyang dumating kahit ilang minuto lang o kaya naman ay naghintay na lang siyang umalis sina Selena at ang iba pa. Hindi sana magiging ganito kagulo ang mga bagay-bagay noon. Kung titingnan ng pinsalang nagawa, tiyak na malaki ang natamo nilang kawalan. Galit na galit ang manager. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, masaya si Michael sa pribadong silid. Magaling yan, Young Master Wilson. Talagang gumana ang paraan mo. Namutla ang mukha ni Selena nang marinig niya ang $4 na milyong. Walang ganoong kalaking pera si Jack. Postahan ko wala nga siyang $400,000. Wala nang ibang pagpipilian si Selena. Minsan ko siyang pinagbantaan gamit ang kanyang anak at mga magulang, siya. Hindi niya ako magawang pakinggan. Nangako siya sa akin na gagawa siya ng dahilan para makipag-coffee date sa akin. Tuwang-tuwa si Michael. Agad niyang tinawagan si Ivan para sabihin ang kanyang tagumpay. Binabati kita, Young Master Wilson. Nakangising sabi ni Ivan na nasa kabilang linya ng telepono. Young Master Wilson, sundin mo lang ang sinasabi ko. Palihim kang magdagdag ng ilang zangkap sa kape at sa oras na iyon, nasa ilalim mo na siya ng iyong paa. Baka mas maging maagap pa siya. Oo, maganda iyan. Nag-aalala ang Meniochis na si Selena na baka mawalan siya ng malay at ayaw niyang sabihin sa iba ang tungkol dito. Kilalang kilala ko siya. Kapag sinabi niya ito sa iba, hindi lang siya mapapahiya,
magiging kahihiyan din siya sa mga magulang niya at sa pamilya Taylor. Humagalpak ng malakas na tawa si Michael. Matagal na siyang naghintay. Sa wakas ay makukuha na rin niya ang malamig na diyosa na palaging hindi siya pinapansin. Sa pag-iisip ng halos perpektong mukha at katawan ni Selena, pati na rin ang amoy nito, muntik ng damyugo ang ilong ni Michael. Gayunpaman, sa pag-iisip na ito na lamang ang kanyang pagkakataon, dumilim ang kanyang mukha. Young Master Taylor, gagana ang iyong pamamaraan. Gayunpaman, dahil alam niya ang ugali ni Selena, hindi niya ito sasabihin sa ibang ngunit imposibleng yayain siyang lumabas para sa pangalawang date. Pagkasabi nito, bahagyang nagalit si Michael. Plano ko siyang pakasalan sa hinaharap. Kung ganoon nga, magkakaroon ako ng isang napakagandang babae habang buhay. Gayunpaman, kung mangyari ang nabanggit ko ngayon lang, minsan ko lang siya mararamdaman. Hindi ko na ito magkakaroon ng pagkakataong gawin pa. Hindi ko iyon matatanggap. Nanatiling tahimik si Ivan ng ilang sandali bago nagsalita, Young Master Wilson, akala ko pa naman ay pinaglalaroan mo lang si Selena. Itatapon mo na lang siya pagkatapos mong makuha, tulad ng ibang mga babae. Hindi ko inaasahan na magiging seryoso ka pala sa kanya. Siyempre seryoso ako sa kanya. Si Selena ang pinakamaganda at pinakamaamong babaeng nakilala ko. Bukod pa riyan, siya ang pinakamagandang babae sa Eastfield. Sa tingin ko, ang pangalawang anak na babae lang ng pamilyang Drake ang makakapantay sa kanya. Kahit na ganoon, hindi kasing kaakit-akit ni Miss Tanya si Selena. Gusto ko ang mga babaeng may edad na tulad niya. Bamantong hininga si Michael habang nagsasalita. Malapit na sana niyang makuha si Selena, ngunit naawa rin siya rito kasabay nito. Iyon ay dahil alam niyang kamumuhian siya ni Selena at tatangjing. Pakasalan siya. Matapos mag-isip sandali, nagsalita si Ivan sa kabilang linya. Kung gusto mo siyang makalaro ng mas matagal pa, hindi imposible. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 34, talaga, nagliwanag ang mga mata ni Michael nang marinig iyon. Napuno ng pananabik ang kanyang puso. Akala niya ay isang pagkakataon lang ang mayroon siya. Bagamat minsan lang ito, mas mabuti na ito kaysa sa hindi niya makuha ang Diyos ang ito habang buhay. Dati, umaasa pa nga siya na walang lalaki sa pamilya ni Selena dahil magiging balo ito kung sakaling mamatay si Jack. At sa kalaunan, maaantig ang kanyang mga pagsisikap at papayag na makasama siya. Hindi niya inaasahan na si Jack, na isang sundalo, ay babalik ng buhay. Simula noon, naramdaman niyang napakaliit ng posibilidad na makasama si Selena. Kaya naman, nang sabihin sa kanya ni Ivan ang kanyang pamamaraan, pumayag ito ng walang gaanong pag-iisip. Tutal, matagal na niyang hinihintay ang araw na iyon. Siyempre totoo yan pero Young Master Wilson, tungkol sa kita ng proyektong ginagawa natin. Malamig na ngumiti si Ivan. Gusto niyang kumita para umunlad ang negosyo ng pamilyang Taylor. Malaki ang maitutulong niya kung kikita ang pamilyang Taylor. Sa panahong iyon, masisiguro na niya ang kanyang posisyon at walang sino man ang maaaring mag-alis sa kanyang karapatang maging kahalili ng Panginoon. Wala siyang pakialam sa trauma na pagdadaanan ni Selena. Pinagdaanan na ng babaeng iyon ang lahat ng paghihirap na iyon. Mataas ang tingin ni matandang guro Taylor kay Selena. Maraming tao mula sa pamilyang Taylor ang nakaramdam na may pagkakataon si Selena na maging bahagi ng negosyo ng pamilyang Taylor. Sino ang mag-aakala na isusuko niya ang sarili niya? Naku, handa na siyang dumating at dahil dito, nagbigay ito sa kanya ng isang magandang pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Tungkol sa kita, bibigyan kita ng 10 puntos pa. Kung ganoon, double ang kita mo. Makakaasa ka dahil walang ganoon kagandang presyo dyan. Tumawa si Michael at sinabing, Young Master Taylor, bilasan mo po at sabihin mo sa akin kung ano ang magagawa ko. Hindi na ako makapaghintay. Baka nakauwi na ang aking ginang. Baka i-text niya ako at hilingin na sunduin ko siya anumang oras. Napakadali lang ng paraan. Kung gusto mo siya ng pangmatagalan, dapat ay mayroon kang maipagtatanggol laban sa kanya. Hindi ba't dadalhin mo siya sa hotel? Bakit hindi mo gamitin ang telepono mo o kung ano paman para kumuha ng ilang video? Maaari mo siyang gamitin para takutin sa hinaharap. Kung tatanggi siyang makipag-date sa iyo pagkatapos noon, maaari mong takutin na i-upload ang mga video sa internet. Sa tingin mo ba ay maglalakas loob si Selena na tanggihan ka? Ngumisi si Ivan. Kung ganoon, hindi ba't ibibigay ni Young Master Wilson ang lahat para sa kanya? Isa pa, wala siyang ibang magagawa kundi ang maging handa sa gusto mo. Maaaring hindi man lang malaman ni Jackie na niloloko na siya. Nakakatuwa at nakakapanabog ito. Malakas na tawa ni Michael. Sige, titigil na ako sa pang-iistorbo sa iyo. Kailangan kong magbihis at makipag-date ng maaga.
Tutal, mahalaga ang bawat minuto. Tuwang-tuwa, ibinaba ni Michael ang telepono. Sa pribadong silid, inikat niya ang kanyang matabang katawan at gumawa ng isang pose na sa tingin niya ay cool. Pagkatapos, masayang naglakad pababa. Ngunit nang makababa siya, natigilan siya nang makita ang eksena sa harap niya. Anong nangyari? Sino ba ang Sumire sa tindahan natin? May death wish ba ang taong iyon? Sigaw ni Michael. Galit na galit siya. Young Master Wilson, isusumbong ko na sana sa iyo ang bagay na ito pero bumaba ka na. Ang swerte mo naman. Napangiwi ang manager habang hinahampas ang hita niya at umupo sa isang bangkito. Kabanata 35. Napakarami ninyo at wala ni isa sa inyo ang nakapagpigil sa kanila. Wala bang lumaban? Naupo lang ba kayo at pinanood silang sirain ang lugar? Galit na galit si Michael habang nakatingin sa kanyang mga tauhan na nakatayo roon. Inupahan ba kita ng walang bayad? Young Master Wilson, hindi naman sa hindi tayo lumaban o pumihil sa kanila, kundi dahil hindi tayo ng ahas na lumaban. Hindi malaman ng manager kung tatawa ba siya o iiyak. Hindi si Jack ang may gawa nito. Mga tauhan ni Miss Tanya Drake ang may gawa nito. Tanya Drake, napalunok si Michael nang marinig ang pangalan. Ang babaeng iyon. Bakit siya pumunta rito at sinira ang lugar natin? Dumaan siya sa restaurant natin, mukhang maganda naman, at gusto niyang kumain. Matapos malaman ang nangyari, ipinagtanggol niya sila at sinabing hindi natin sila dapat ay blackmail. Pagkatapos noon, sinira niya ang lugar. Ang pinakamahalaga ay hinayaan niyang umalis sina Jack at ang iba pa nang hindi sila nagpapabayad. Binalaan din niya kami na huwag na silang guluhin pa. Bumantong hininga ang manager. Sa huli, may utang na loob sina Jack at Miss Taylor kay Tanya. Bago umalis si Miss Taylor, gusto niyang sabihin ko sa iyo na hindi ikaw ang dahilan kung bakit hindi nila kailangang magbayad dahil hinayaan sila ni Miss Tanya na hindi magbayad ng bill. Kaya, bahala ka, galit na pinapadyak ni Michael ang paa niya. Anong ibig sabihin ni Selena doon? Halata naman, sinasabihan siya nito na magpaalam na sa date ngayong gabi. Nawala na ang natanggap ko. Galit na napaupo si Michael sa sahig. Hindi siya nakabawi. Ang swerte naman niya. Muntik na sana siyang magtagumpay pero nakausap niya ang mausisang si Miss Tanya. Sa sandaling iyon, sina Jack at ang iba pa ay pauwi na. Dahil sa kabaitan ni Miss Tanya, nailabas natin ang galit natin ngayon. Nakangiting sinabi iyon ni Fiona habang may dalang ilang bote ng alak. Abala rin sina Jack at Selena sa paghawak ng ilang bote. Simula noong huling beses, narinig ko na may mabuting personalidad si Miss Tanya. May isang matandang lalaki na aksidenteng nagasgasan ang kotse niya pero dahil sa edad nito, hindi niya hinayaang magbayad ang lalaki kahit isang sentimo. Hindi lang siya mabait, napakaganda rin ni Miss Tanya. Karapat-dapat siyang maging mayaman. Napuno ng matinding emosyon si Andrew. Tama ka, napakayaman niya. Hindi tulad natin, halos hindi tayo makakakain sa labas, pero halos hindi tayo makaalis. Nakangiti si Fiona, hindi sinasadyang sumulyap kay Jack na nasa tabi niya. Agad na nanlamig ang ekspresyon ng mukha niya. Kasalanan ng lahat ng tao na umakto na parang mayaman kahit wala siyang pera. Kung may pera tayo, kailangan ba nating danasin ang ganitong pagtrato? Hindi natuwa si Joanne nang marinig iyon. Madalas magsalita si Fiona ng mga sarkastiko bago bumalik si Jack. Gayunpaman, natiis niya ito noon. Ngayong pinapuna na ni Fiona ang kanyang anak sa harap niya, hindi na niya napigilan ang sarili. Sabi niya, biyanan ng anak ko, hindi mo pwedeng sabihin ng ganyan. Hindi mo masisisi si Jack dito, di ba? Paano nangyari na ang isang pagkain ay nagkakahalaga ng 4 na milyon? Halatang halata naman na bina-blackmail tayo ng taong iyon. Kahit gaano pa tayo kay Oman, hindi dapat tayo nagbayad ng 4 na milyon, di ba? Sinasabi mo na parang magbabayad si Jack kahit 400,000 lang. Ngumiti si Fiona nang may pagmaliit. Kung hindi nila ako bina-blackmail, magbabayad sana ako ng 400,000 para sa isang pagkain, mahinahong sagot ni Jack. Kabanata 36. Magbabayad ka ng 400,000. Malamig na tumawa si Fiona nang marinig niya iyon. Ituloy mo lang ang pag-arte. Tingnan mo ang sarili mo, duda ko na magkakaroon ka ng ganyang kalaking pera. Isa pang naisip ang pumasok sa isip niya pagkatapos niyang sabihin iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Selena, siya nga pala, Selena, ang pamilya Taylor ay nagtatrabaho sa industriya ng materyales sa konstruksyon. Matagal ka nang nagtatrabaho para sa kanila, pero sayang lang at pinaghihigpitan ka na ngayon. Hindi ka man lang makahanap ng trabaho. Maraming kumpanya ang hindi nangangahas na kunin ka dahil nakatali sila kay Ivan. Tama ka. Wala na akong ibang pagpipilian.
Sinabi na ni Ivan na iiwan niya lang ako kapag naging basurero ako. Kung hindi, gagawa siya ng gulo kahit saan pa ako magtrabaho. Kaya naman walang nang ahas na saktan siya dahil gusto lang nilang umiwas sa gulo. Bamantong hininga si Selena. Ngayong bumalik na si Jack, mas magiging maayos ang kalagayan ng pamilya natin kung pareho tayong nagtatrabaho. Totoo iyan. Kahit na maaaring mahirap, hindi tayo magiging ganito kalungkot ngayon kung makakahanap tayo ng trabaho. Bamantong hininga si Fiona. Kaya ko nga iniisip si Miss Drake. Hindi ba niya ibinigay sa atin ang name card niya kanina? Dahil napakabait niya at mahilig tumulong sa iba, bakit hindi natin siya tawagan at tingnan kung matutulungan niya tayong makahanap? Ano sa palagay mo? Ma, sa tingin ko hindi magandang ideya yan. Wala naman kaming kakilala sa pamilyang Drake dati. Tinulungan nila kami dati at hindi pa namin sila nababayaran. Paano namin sila maaabala ulit? Isa pa, ibinigay sa amin ni Miss Drake ang name card at sinabihan kaming hanapin siya kung kailangan namin ng tulong dahil lang sa kagandahang asal. Iniisip mo ba talaga siyang abalahin? Medyo nahihiya, sinabi iyon ni Selena habang mapait na ngumiti. Anong masama doon? Minsan, kailangan mong maging mas makapal ang loob. Hindi ba't mas mabuting magkaroon ng maayos na trabaho kaysa mangolekta ng basura? Isa pa, malapit nang mag-kindergarten si Kylie. Kung hindi ka makakahanap ng maayos na trabaho, ano ang mangyayari sa atin? Hindi ba't kailangang mag-aral ang anak mo? Agad na pagpapatuloy ni Fiona. Sa tingin ko ay maaaring gumana ito. Hindi ba't sinabi mong gusto mong bayaran si Miss Drake? Isa itong magandang pagkakataon. Maaari kang magtrabaho sa kanilang kumpanya at tulungan silang kumita sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanilang mga antas ng pagganap. Isa itong paraan ng pagbabayad, hindi ba? Totoo iyan. Kumunat ang noo ni Selena at sinabing, huli na ang lahat. Ibigay mo sa akin ang name card at titingnan ko bukas kung may bakante pa. Wala nang magagawa si Ivan kung makikipagtulungan ako sa pamilyang Drake. Walang pakialam ang pamilyang Drake sa mga kapritsyo niya. Oo, tama. Tumanggo si Fiona. Maaari kang makakuha ng mas magandang sweldo kung may mas magandang trabaho. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa kanilang tahanan. Pagkatapos itabi ang alak, sinabi ni Fiona kay Jack. Jack, napakamahal ng alak na ito. Gustong-gusto ito ng tatay ni Selena kaya huwag kang uminom ng palihim, ha? Maaari mo itong inumin kung bibili ka sa amin, 20 milyon kada bote. Nagdilim ang mukha ni Selena nang marinig iyon. Ma, ano pong pinagsasabi ninyo? Manugang niyo po siya at bahagi rin ng pamilya namin, ano pong masama kung uminom siya ng 1 o 2 bote? Sino ang nagsabing manugang ko siya? Sagot ni Fiona, sa bagay, hindi ko siya tatanggapin hanggat hindi niya tayo binibigyan ng 10 milyong halaga ng mga regalo para sa pagpapakasal sa kaarawan ng lolo mo. Tatanggapin ko lang siya hanggat hindi niya tinutupad ang pangakong ito sa lolo mo at makakabalik na tayo sa pamilya Taylor. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 37. Tungkol dyan, huminto sandali si Fiona at sinabing, syempre hindi niya magagawa iyon. Kung hindi niya madadala sa atin ang regalo ng kasal, maaaring magbago ang manugang ko bilang si Young Master Wilson o si Young Master Clark. Napaatras si Jack nang makita ang pagnanais nitong makipagtalo kay Fiona. Kalimutan mo na yan, Selena. Tama si nanay. Isa kang tunay na kahangahangang babae. Hindi kita bibiguin sa kaarawan ni Lolo. Ikaw ang aking babae at walang makakaagaw sa iyo. Nang makita ang determinadong titig ni Jack, nawala ang galit ni Selena at sa halip ay init ang bomb alot sa kanya. Nahihiyang tumanggo siya at sinabing, naniniwala ako sa iyo. Nabalitaan kong napakapanganib ng larangan ng digmaan at marami ang namatay, pero nanatili ka roon ng 5 taon at nakaligtas. Mas magaling ka siguro kaysa sa iba. Namula ang mukha ni Fiona nang marinig ang matatamis na salitang iyon. Mabilis niyang ipinaalala kay Selena, Selena, sinabi ko na sa iyo na huwag kang magpapaniwala sa matatamis niyang salita. Hindi siya magiging manugang natin kung hindi niya tayo mabibigyan ng 10 milyong halaga ng mga regalo para sa kasal. Huwag mo siyang hayaang hawakan ka hanggang sa panahong iyon, ha? Habang pinag-uusapan iyon, tumingin si Fiona kay Kylie at sinabing, hindi ko siya pinalaya sa bahay para lang kay Kylie. Mabait naman kami na hinayaan mo siyang tumira kasama natin pansamantala. Lola, bakit gustong hawakan ni Daddy si Mama? Binubugbog ba niya si Mama? Daddy, hindi niyo pwedeng bugbugin si Mama, ha? Si Kylie, na mahigit 4 na taong gulang pa lamang noon, ay tumingin kay Fiona ng may naguguluhang ekspresyon. Halata na medyo balisa siya. Kylie, hindi iyon ang ibig sabihin yan. Paanong nagawa ni Daddy na bugbugin si Mama?
Nahiya si Jack nang marinig ang sinabi ni Kylie. Agad niya itong binuhat at pumasok sa kwarto. Terena, oras na para matulog ka. Magkukwento si Daddy mamaya, ha? Sige, Mommy, may ikukwento sa akin si Daddy. Tuwang-tuwa na tili ni Kylie kay Selena. Isang nakakaaliw na ngiti ang sumilay sa mukha ni Selena nang makita niyang nakangiti rin si Kylie pabalik sa kanya. Matapos buhatin ni Jack si Kylie papasok sa kwarto, sinimulang sabihin ni Selena kay Fiona, "Nay, nakikita mo naman na nasa tabi ni Kylie ang tatay niya." Gustong-gusto ni Kylie si Jack. Tutal, mas malapot pa sa tubig ang dugo. Nakapagdesisyon na ako, mananatili ako kay Jack kahit hindi niya tayo mabigyan ng 10 milyong dolyar. Anak ko, tanga ka ba? Kailangan mong isipin ang kinabukasan ni Kylie. Lahat ng ibang bata ay makakapag-aral sa magagandang paaralan, makakapag-aral ng maayos, makakapaglaro ng mamahaling laruan, at makakasuot ng magagandang damit. Napaka-mature ni Kylie kahit bata pa siya. Gusto mo bang magdusa siya kasama mo buong buhay niya? Hindi lang ako para sa kapakanan mo ang gumagawa nito, kundi para na rin sa anak mo. Ano ang saysay ng pananatili sa isang gago na tulad niya? Magiging mahirap ka ba buong buhay mo? Limitado lang ang oras ng isang babae at mabilis tayong tumanda. 5 taon mo siyang hinintay. 5 taon iyon ng kabataan. Hindi mo na maaaring sayangin muli ang kabataan mo ng ganoon. Sinimulan ni Fiona na hikayatin si Selena. 25 ka na. 25 ka na noon at wala ka pang itsura kaya hindi kita masisisi. Gayunpaman, kailangan mong malaman na mas mahalaga ang mga lalaki habang tumatanda sila kumpara sa mga babae. May mga ari-arian ka pa rin ngayon at bata ka pa. Interesado ka pa rin sa mga mayayamang young master. Sa tingin mo ba ay magkakagusto pa rin sila sa iyo kapag tumanda ka na at umabot sa edad na 30? Huli na ang lahat para magsisi ka pa. Hindi ko pagsisisihan. Sigaw ni Selena at dumiretso pabalik sa silid. Kabanata 38. Hindi nagtagal matapos makinig sa kwento ni Jack, nakatulog si Kylie. Sa sandaling iyon, nakarating na si Tanya sa bahay ng pamilyang Drake. Pinuntahan niya ang kanyang ama. Kumusta? Nakilala mo ba yung lalaking nagngangalang Jack? Sabik na tanong ni James kay Tanya pagkakita pa lang niya sa kanya. Nagsalin si Tanya ng kalahating baso ng alak. Inikat niya ito bago humigop. Pagkatapos ay sinabi niya, "Oo, nakita ko siya. Ang gwapo niyang lalaki rin." Natigilan si James. "Hiniling ko ba sa iyo na hanggan ang mukha niya? Hiniling ko sa iyo na makipagkaibigan sa kanya at makipag-ugnayan sa kanya. Isipin mo na lang na mayroon ka pang ibang kaibigan. Kahit hindi siya kasing galing ng Diyos ng digmaan na sila na, magkamukha sila. Ang pinakamahalaga ay matalik silang magkaibigan ni Lana. Ang pakikipagkaibigan sa kanya ay nangangahulugan na nasa daan na tayo para maabot ang mga kasanayan ng Diyos ng digmaan." Humigop muli si Tanya ng kanyang alak. Inilapag niya ang kanyang baso sa mesa at seryosong sinabi, "Dad, hindi ko maintindihan. Kung gusto nating purihin itong Diyos ng digmaan mula sa Eastfield, bakit hindi na lang natin purihin si Lana?" Kahit na mataas ang katayuan ni Jack, hindi siya maaaring maging mas mahusay kaysa sa Diyos ng digmaan, hindi ba? Wala kang alam. Kita sa mga mata ni James ang lalim ng karunungan. Kinuha niya ang sarili niyang baso ng alak at nagsalin para sa sarili niya. Pagkatapos ay umupo siya sa sofa, pinag-cross ang mga binti, at sinabing, "Napakalamig na babae ni Lana." Hindi madaling lapitan siya. Pinapahiya na niya ako sa pamamagitan ng pagtanggap sa mansyon ng God of War na ibinigay ko sa kanya. Isa pa, hindi ko alam kung ano ang gusto ng isang babae sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan. Pagkatapos sabihin iyon, tumigil sandali si James bago nagpatuloy. Sa kabaligtaran, si Jack ay isang manugang na lalaki. Wala siyang ibang nagawa kundi ang maging manugang na lalaki para mailigtas ang buhay ng kanyang ina noon. Siya ang pumalit kay Ivan sa hukbo. Ngayon, bumalik siya at may anak na babae. Kahit na walang balak ang kanyang asawa na iwan siya, minamaliit pa rin siya ng pamilya Taylor. Naunawaan ni Tanya ang intensyon ng kanyang ama matapos marinig ang sasabihin nito. Tumanggaw siya, "Alam ko na ang ibig mong sabihin ngayon. Ang ibig mong sabihin ay hindi kailangan ng Diyos ng digmaan sila na ng tulong natin, pero si Jack ang nangangailangan. Hanggat nakikipag-ugnayan tayo sa kanila at tinutulungan pa natin sila, katumbas na lang iyon ng pagbibigay. Si Lana, isang malaking tulong." Ngumiti si James at humigop sa kanyang baso habang pinupuri ito, "Anak kita talaga. Naiintindihan mo agad. Ang pagtulong kay Jack ay nangangahulugang pagtulong sa isang kaibigan ng Diyos ng digmaan. Ibig sabihin, sa susunod na kailanganin natin ang tulong ni Lana, tutulungan niya tayo." Pagkatapos, nagtanong ulit siya, "Hindi mo ba sinabi sa akin kung ano ang nangyari ngayon?"
Huwag kang mag-alala, ibinigay ko sa kanila ang name card ko. Dumating ako sa tamang oras. Kung nandoon lang kami ng kaunti, natatakot akong mawawala sa amin ang isang napakagandang pagkakataon. Kaya ganito ang nangyari. Pumunta kami roon, at mabilis na ikinwento ni Tanya kay James ang nangyari. Pagkatapos, masayang sinabi niya, hindi naman pala walang pakialam si Jack. Kinamayan pa niya ako para magpasalamat bago siya umalis. Gayunpaman, parang may kakaiba. Kakaiba. Natigilan si James. Bakit mo naman nasabi? Nagsalita si Tanya matapos mag-isip ng ilang sandali. Lohikal lang, ang isang sundalo ay magkakaroon ng kalyo sa kanilang mga palad dahil madalas silang gumagamit ng baril. Sa kabila nito, napagtanto kung halos walang kalyo si Jack sa kanyang mga palad. Napakakinis ng mga ito, para bang hindi pa siya nakapunta sa hukbo. Nabigla si James. Nag-isip siya sandali at sinabing, siguro hindi siya pumunta sa larangan ng digmaan kundi nagtrabaho sa departamento ng logistics. Ano man iyon, tulungan mo sila hanggat maaari. Kahit humingi pa siya ng 10 bilyong dolyar, ibigay mo sa kanya, ha? Naniniwala ako na mayroong espesyal sa pagitan nila ni Lana. Kinabukasan, sabik na tinipon ni Ivan ang lahat ng kamag-anak ng pamilya Taylor habang hinahanap nila si matandang guro Taylor at ang kanyang ama. Kabanata 39. Ivan, anong problema? Ang aga-aga pa at nandito na kayong lahat. May importante ba kayong i-aanunsyo? Naguguluhang tanong ni Theodore, ang pinuno ng pamilya Taylor, habang nakatingin sa anak niya. May maganda akong balita para sa lahat. Nakatanggap ako ng isang malaking proyekto sa pagkakataong ito. Ang mahalaga ay hindi pa tayo nakatrabaho sa ganito kamahal na proyekto noon. Sa tansya ko ay kikita tayo ng hindi bababa sa 300 milyong dolyar mula sa proyektong ito. Ngumiti si Ivan habang sinasabi iyon na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Naniniwala siyang si Michael ay isang taong tapat sa kanyang mga salita, kaya hindi niya mapigilan ang kanyang pananabik. Nanginginig ang mga kamay, tinipon niya ang lahat at ikinwento ito sa kanila. Ang galing naman yan, malaking proyekto talaga ito. Tama iyan. Napakahusay na tao ni Young Master Ivan. Malaking proyekto ang ibinigay niya sa amin. Bukod pa riyan, napakalaki ng kita. Napasinghap sa paghanga ang ilang kamag-anak mula sa pamilyang Taylor. Talaga, pinirmahan mo ba ang kontrata? Tuwang-tuwa rin ang matandang guro Taylor matapos marinig ang balita. Malaki ang magiging tubo nito. Matagal-tagal na rin mula noong huling nakatanggap ang pamilya Taylor ng ganitong proyekto at nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 300 milyong dolyar na tubo. Kailangang pagtuunan ng pansin ng pamilya Taylor ang proyektong ito. Tapos na ang draft ng kontrata. Pumayag na si Young Master Wilson sa proyekto. Nakipagkasundo tayo sa telepono. Lolo, makikipagkita ako sa kanya mamaya at ipapapirma ko ang kontrata. Huwag kang mag-alala, naayos na ang lahat. Agad na tinapik ni Ivan ang kanyang dibdib at panyanatag ang loob ng kanyang lolo. Gayunpaman, hindi niya sinabi sa kanila kung paano kinakasama ang wakang hiyang si Jack. Maaaring umiiyak pa nga si Selena sa ilalim ng kanyang kumot ngayon. Kung gayon, bilasan mo at papirmahan mo na ang kontrata. Wala pang naaayos hanggat hindi napipirmahan ang kontrata, ha? Napakadaling magbago ng isip ng isang tao pagdating sa mga pangakong binibigkas. Tuwang-tuwa si Old Master Taylor, agad na ipinaalala kay Ivan. Oo, bilasan mo. Mag-book tayo ng hotel at magdiwang tayo pagbalik mo. Sabay-sabay tayong mananghalian. Mas lalong natuwa si Theodore. Labis siyang ipinagmamalaki na sa wakas ay may nakamit na ang kanyang anak. Sa wakas ay kumita na rin siya para sa pamilyang Taylor. Magaling iyan. Medyo matagal-tagal na rin mula noong huli tayong naghapunan ng magkasama. Tumango ang matandang amo at sumang-ayon. Magpa-reserve tayo sa mas marangyang hotel. Paano naman ang Dorset Hotel? Sige, 5-star hotel ang Dorset Hotel. Kahanga-hanga talaga. Tumawa ng malakas si Theodore. Siya nga pala, Lolo, dapat ba nating imbitahan si Selena at ang basura na yon? Mas marami, mas masaya. Agad na naisip ni Ivan ang ideya nang pumasok sa isip niya. Gusto niyang makita kung paano pipilitin ni Selena ang sarili na ngumiti pagkatapos niyang matulog kasama si Michael kagabi. Siyempre, gusto rin niyang ipakita kay Selena na isa siyang mahusay na lalaki. Kung wala si Selena, kaya pa rin niyang tulungan ang Taylor Group na umunlad. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 40. Gusto mong imbitahan ang mga anggas na yan. Batang Panginoong Ivan, gusto mong magpasikat, di ba? Hindi inaasahan, pumakbang si Cecilia at ibinunyag ang mga intensyon ni Ivan.
Nahihiya, nagmamadaling ipinaliwanag ni Ivan ang sarili, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ganoon ba akong tao? Tumigil sandali si Ivan bago nagpatuloy, tutal, bahagi rin naman ng pamilya Taylor si Selena. Siya ang tunay na apo ni Lolo. Malaking kaganapan ito para sa pamilya Taylor. Makakabuti rin sa atin ang pag-imbite sa kanya sa isang engranding pagdiriwang. Kung hindi, baka tawagin tayong kuripot ng ibang maimpluwensyang tao kung alam nilang hindi natin siya inimbitahan. Isa pa, hindi naman gaanong magastos ang pag-imbite ng ilan pang tao, di ba? Nasiyahan, tumango si Old Master Taylor. Tunay ngang malaki na si Ivan ngayon. Mas matured ka na ngayon. Kailangan mong panatilihin ang ganitong pag-iisip kung gusto mong makamit ang magagandang bagay sa buhay. Tutal, 5 taon na ang nakalipas at marami na ang nakakalimot sa pangyayaring iyon. Hindi naman masama kung imbitahan mo sila para kumain. Tama si Lolo. Iyon ang balak ko. Gusto kong malaman nila na napakabukas palad natin. Tumawa si Ivan. Sige, Lolo. Pupuntahan ko na po ang kontrata para pirmahan ito ngayon. Maaari nyo nang i-book ang reserbasyon sa hotel ngayon din. Kakain tayo ng tanghalian ng alas 12 ng tanghali. Handa akong ihatid sa inyo ang magandang balita. Sige, ikaw na. Tumawa ang matandang amo. Ang pagsasagawa ng isang napakalaking proyekto na may tubo na $300 milyong ay sapat na upang patunayan ang kakayahan ni Ivan. Kung makakagawa pa si Ivan ng mga proyektong tulad nito sa hinaharap, isasaalang-alang niya ang pagpapasa ng negosyo ng pamilyang Taylor kay Ivan. Habang pinagmamasdan ng masayang mukha ng matandang amo, tuwang-tuwa rin si Theodore. Sa wakas, napasaya siya ni Ivan. Bagamat siya ang pinuno ng pamilyang Taylor, hindi siya binigyan ng matandang amo ng anumang karapatan dahil dati siyang adik sa sugal. May pagkakataon na nawalan siya ng $10 milyong sa isang gabi. Simula noon, hindi na siya pinagkatiwalaan ng matandang amo. 5 taon na ang nakalilipas, mataas ang pagtingin ng matandang amo sa talento ni Selena sa pagnenegosyo. Gusto pa nga niyang ipasa ang negosyo ng pamilya kay Selena. Bahagyang nabalisa si Theodore sa naisip na iyon. Gayunpaman, hindi niya kailanman inakala na ang suwail na pag-uugali ni Selena ay sisira sa sarili niyang magandang kinabukasan at makikinabang sa halip ang kanyang anak. Bagamat mahilig maglaro ang kanyang anak, sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag ngayon. Sa kabila ng mga sinabi ni Ivan, alam ng maraming miyembro ng pamilyang Taylor na gustong imbitahan ni Ivan si Selena at ang kanyang pamilya para sa tanghalian upang ipakita ang kanyang mga kakayahan. Maliwanag na sumisikat ang araw sa ibabaw ng isang hardin. Bumalik si Jack na may dalang isang sakong linan. Ma, hindi mo na kailangang pumasok sa trabaho. Sinabi ko na sa iyo na manatili ka na lang sa bahay. Kaya kitang alagaan. Nakangiting sabi ni Jack habang kausap si Joanne. Pero hindi mapapanatag ang puso ko kung hindi ako magtatrabaho. Tutal, kailangan naman natin ng pera. Mapait na ngumiti si Joanne. Mahirap magwalas ng mga kalye sa ilalim ng mainit na araw, pero hindi siya makahanap ng mas magandang trabaho habang tumatanda siya. Marami siyang pinagdaanan nitong mga nakaraang taon para lang masuportahan ang kanyang pamilya. Biglang inilagay ni Jack ang kanyang kamay sa sako at kumuha ng isang bangkos ng pera. Iniabot niya sa kanya ang $50,000. Nay, kukuha lang po ako ng pera. Ito po ang baon ninyo. Mas panatag na ba ang loob ninyo ngayon? Nagulat si Joanne nang makita ang dami ng perang hawak niya. Sobra-sobra na ito. Imbes na ibigay mo sa akin, dapat kay Selena mo ibigay para magastos niya sa mga grocery. Kailangan mo rin ng pera kapag nagsimula ng mag-kindergarten si Kylie. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.